Iminumungkahi sa MMDA ang pagpapatupad ng single ticketing system at pagbuo ng garbage police para sa mga iligal na nagtatapo ng basura matapos ang matinding pagbaha kahapon. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Sa tala po ng Pag-asa sa Science Garden station nila, 201 mm po ang bumagsak within 5 hours between 9 a.m. to 2 p.m. Dinaig ng ulan kahapon ang dami ng ulan ng Bagyong Undoy matapos maitala ang kalahati ng ulan nito sa loob lang ng 5 oras ayon kay MMDA Chairman Romando Artes. Dahil dito, maraming lugar sa Metro Manila ang binaha kahapon, partikular na sa Quezon City at Maynila. At talaga pong overwhelm yung ating mga waterways, mga drainages, by sheer volume po talaga ng ulan. Isa sa mga tinitingnang dahilan pa rin ng mga pagbaha, ang mga basura. Sa pagpupulong ng Metro Manila Council kanina, iminungkahi ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang single ticketing system sa lahat ng LGU para magkaroon ng iisang pamantayan sa huli at multa para sa mga nagkakalat o nagtatapo ng basura sa kalsada. Kasama po rin dito ang mungkahi para sa dedicated, properly trained, and duly deputized garbage police units. Ang layunin po ay magkaroon tayo ng visible, consistent, and sustained enforcement of our anti-littering and solid waste management laws. Not only during cleanup drives or kapag malala na ang problema. Mainit naman itong tinanggap ng MMDA at sinabing pag-aaralan ito. 8,000 toneladang basura na ang nahahakot ng ahensya sa mga nakalipas na buwan ayon kay Artes. Mas kakaunti pa nga raw yan kumpara noon. Mas nabigyang pansin ng mga problema rito, lalo na noong nagkalat ang tambak na basura sa Redemptorist kamakailan. Muli namang binigyang diin ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora ang tungkulin o disiplina ng mga mamamayan pagdating sa pagtapo ng basura. Ang ating mga ordinansa kung saan nagpapataw po ng 5,000 pisong multa ay isa lamang sa mga aksyon na aming ginagawa. Dapat ang mindset ko, gagawin ko ito dahil mahal ko ang aking kapaligiran at ayaw ko magkaroon ng baha sa aking lungsod at sa Metro Manila. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Nakapila na ang mga kumpanyang sasali sa auction para sa pagpapatayo ng 400 megawatts waste-to-energy facility sa bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Magsisimula na ngayong Oktubre ang auction para sa 400 megawatts waste-to-energy program ng Department of Energy. Ito ang nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa maladagat na basura na nakakaapekto sa bansa. May auction kami, mag-auction kami, and then ang usapan na yun sa auction, produce energy. We will buy the energy they produce from waste to energy. Iba-ibang companies yan, nag-apply sila and they tell us, halimbawa, we will produce 25 megawatts, no, or 50 megawatts. May isang applicant nga 100 megawatts ang application niya. 10 hanggang 14 na kumpanya na ang interesadong sumali sa auction. Galing sila sa Metro Manila, Iloilo at Davao. Ang mechanical completion in our terms of reference na dapat matapos na nila yung construction nun by 2028. Sa ngayon, umaabot sa 9,000 tons ng basura ang nakokolekta sa Maynila kada araw. Tinatayang darami ito sa mga susunod na taon. 80% dito ang maaaring gamitin sa waste-to-energy gaya ng plastic. Sa oras na may mapili sa auction, kokontratahin ang kumpanya ng gobyerno para gumawa ng enerhiya sa pamamagitan ng thermal combustion.
Susunugin ang mga basura para makagawa ng steam at ito naman ang magpapagana sa generator na siyang gagawa ng kuryente. Dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, maraming tumututol sa nasabing proyekto. Sabi naman ng DOE, Kailangan kasi, Alvin, siguraduhin natin na safe siya, malinis siya. So it will go through the test of the OST, na tama yung technology, sa DNR, Climate Change Commission, mga ganun. Kailangan it goes through the process na hindi naman to magdadagdag din sa pollution din. oras na matapos ito, maaaring gamitin ang kuryente sa bansa para matugunan ang kakulangan sa enerhiya na kadalasang dahilan ng brownout tuwing tag-init. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.